God first morning po sa inyong lahat mga kapatid. God first morning, Pastor. God first morning po. Pastor Marlon, God kapatid. first morning, Pastor. Tayo po ay mag-pray muna mga kapatid. Dakila at mapagpala po namin Diyos, kami nagpapasalamat sa panahon ito na kami ginising sa umaga na ito upang amin pumuling parangalan yung dakilang pangalan. Amin pong dalangin ay kami po samahan sa amin pong pagbabasa ng banal na kasulatan, gayon din ng Spirit of Prophecy at ang Jesus Wins. Sana Panginoon ay hindi lang namin maunawaan ang mga babasahin ito, kundi ito ay may sakway na mga prinsipyo amin pong matutulungan ngayon umaga ito. Patuloy na presensya pong maranasan po namin sa banal na pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Wonderful God, first morning po. Pwede kong magbatian ulit tayo mga kapatid. Morning Wonderful. po. Happy God first morning po, Pastor. Morning. At sa ating lahat po, happy God first morning. Kumusta po ang inyo pong lugar mga kapatid? Dito po ay maulan. Ayaw po tumigil ng ulan. Dalangin po natin na sana po ay tumigil na at gumanda na ho ang panahon para walang maapekto ang mga kababayan po natin. Amen. Ngayon po umaga ay atin pong tutunghayan muli ang banal na kasulatan. Ito po ay sa Psalm 3, sa pauna po ni kapatid Reynold po Anda. At ang bibigay ho ng reflection ay si Pastor Seth Bagas at saka si Pastor Caleb Yao. Then closing prayer po ni Brother Reynold po. Pagkatapos po ang Jesus Wins, pangunahan po sa atin ni Sir Jim Balyari. Then yung pong reflection at saka prayer. Tapos po yung promotional video. Alam na ho natin noon, pagkatapos yun ay ang Council of Stewardship. God will provide. Pangunahan po tayo ni Pastor Danji Cayetano. Pagkatapos po, yung atin hong Acts Prayer, Silent and Acts Prayer, Adoration, at saka Confession si Pastor Seth, Thanksgiving, Supplication si Pastor Caleb, at ang magbibigay po ng closing prayer at supplication ay si Pastor Danji Cayetano. Nandiyan na ho ba si kapatid na Reynold po Anda para ho basahin ang chapter 3 po ng Psalm? Parang wala po Baka mayroon po gustong magbasa ng Psalm 3. Mayroon po gusto mag-volunteer para basahin ng Psalm 3. Ready. Sige po. Awit ni David, nang takasan niya si Absalom. Panginoon, ang mga kaaway ko ay dumarami. Ang tumitindig laban sa akin ay marami. Marami ang nagsasabi tungkol sa aking kaluluwa. Walang tulong mula sa Diyos para sa Kanya. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko. Aking kalwalhatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Ako'y dumadaing ng malakas sa Panginoon at sinagot niya ako mula sa kanyang banal na burol. Ako'y nahiga at natulog. Ako'y muling gumising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Sa 10,000 tao, ako'y hindi natatakot na naghanda ng kanilang mga sarili laban sa akin sa palibot. Bumangon ka, O Panginoon, ligtas mo ako, O aking Diyos, sapagkat iyong sinampal sa pisngi ang lahat ng aking mga kaaway. Iyong binasag ang mga ngipin ng masama. Ang pagliligtas ay sa Panginoon. Sumainyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Amen. 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 So, yung binasa. Nandiyan na po ba si Pastor Seth para ho magbigay ho ng reflection? Pastor Seth. Parang napasarap po ang tulog at wala pa si Pastor Seth. Nandito na po. Good morning po. Ayan, nandiyan na pala. Pastor, sige.
Sa dawa, Pastor? Opo, tayo na. Tayo na, Pastor, sir. Nabasa na ba yung kwan? Nabasa na yung chapter 3 ng Psalm. Medyo na ulit pa ako mga kapatid. Alam nyo, nais ko lang pong dalhin yung apat na bagay lang po akong dapat dalhin mga kapatid. Sa verse na ito, kung nyo pong titingnan, ay yung verse 1, kung nyo pong titingnan mga kapatid, ang sabi po rito ni David, sa verse 1 po, ayan po, marami siyang kaaway. Ano? Ang sabi niya, O Panginoon, kay rami ng aking kaaway. Mapapansin natin na paulit-ulit na salita yung marami sa chapter na ito mga kapatid. Marami ang kaaway, marami ang bumangon laban sa kanya. Marami ang nasabing wala ng kaligtasan para sa kanya. Ito po ay sa ating panahon ngayon parang social media ngayon. Kapag may problema ang isang tao, hindi lang isang bisis ang narinig niya. May boses na tinatawag na criticism, may boses ng pair, may boses ng comparison, may boses ng failure, at minsan may boses na para sa sariling isip na nagsasabing wala ka ng pag-asa. Pero may kakaibang ginawa po si David kung niyo po titingnan ang ating chapter na ito mga kapatid. Hindi niya itinanggi ang problema. Iniharap niya ang problema sa Diyos. Ito ang tunay na biblical faith mga kapatid. Ang pananampalataya ay hindi nagsasabing wala akong problema. Ang pananampalataya po ay nagsasabing may problema ako pero mas malaki ang Diyos kaysa sa problemang ito. Yun po ang sinasabi niya doon sa chapter 3 verse 1. Yung chapter 3 verse 3, kung nyo pong titingnan, ang sabi rito, ako'y ngunit ikaw, ho Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko. Aking kalulatian ay siyang tagapagligtas ng aking ulo. No? Ito ang turning point ng awit, mga kapatid. Ang salita para sa kalasag po ay tinatawag na sa Hebrew ay magin. Hindi lamang ito maliit na shield na hawak sa kaaway, ang larawan ng proteksyon ay nakapaligid. Kaya napaganda sinabi ni David, ikaw ay kalasag sa palibot ko. Hindi sinabi, Diyos, alisin mo lahat ng kaaway ko. Sinabi niya ay, kahit nandiyan ang mga kaaway, alam ko hindi ako nag-iisa. Mabalit, hindi laging inaalis ng Diyos ang bagyo o pagsubok sa ating buhay. Minsan, inilalagay niya ang kanyang presensya sa gitna ng bagyo, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga problema ating kinakaharap. Kaya nga, sabi niya, ikaw ay ang pangatlong kapatid, ikaw ang aking kaluwalhatian at tagapagligtas ng aking ulo. Ito ay isa sa pinakamagandang linya sa awit chapter 3 mga kapatid. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, hindi lamang pisikal na pag-angat. Ito po ay larawan ng Diyos na nagbabalik ng dignidad sa taong nadurog. May mga panahon na sa buhay na hindi naman tayo physical injured, pero emotionally bow down tayo. Nakayuko dahil tayo po ay failure. Nakayuko dahil sa betrayal. Nakayuko dahil sa criticism. Nakayuko dahil sa guilt. Nakayuko dahil sa mga salitang sinabi ng ibang tao tungkol sa atin.
Pero sinabi po ni David, ikaw ang nagtaas ng aking ulo. No, hindi po sinabi na hindi po niya sinabi ang aking kaaway ay magdidikta kung sino ako. Ang Diyos ang magsasabi kung sino ako. Ito yung napakalaga, sa mga kapatid ay napakalaga nito sa bagong generasyon. Sa ating panahon ngayon, dahil ngayon po ay maraming mga kabataan ang naghahanap ng identity sa like, sa followers, comment, achievement, at validation. Pero ang theological truth po ng chapter 3 ay ito. Your identity must come from God before it comes from people approval. Hindi mo kailangang maging sikat para maging mahalaga. Hindi mo kailangang maraming followers para magkaroon ka ng halaga. Hindi mo kailangang manalo sa lahat ng argumento upang mapatunayan mo na ikaw ay may dignidad. Kaya nga, kung yung putitin mga kapatid, kapag ang Diyos ang nagtaas ng iyong ulo, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo itaas. Kaya nga, kung yung putitin yung verse 5, ano po yung verse 5 dito? Sabi dito, ako'y nakahiga at natulog. Ako'y nagising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Para sa akin, ito po ay isa sa pinakamalalim na talata sa buong verse 3. Bakit ba, kapatid? Dahil sabi rito, dahil natulog si David nasa gitna siya ng political crisis sa panahon na yun. Hinahabol siya ng kanyang anak, di ba mga kapatid? May mga gustong pumatay sa kanya. Pero natulog siya, mga kapatid. Ang tunay na spiritual maturity ay hindi lamang marunong tayong manalangin. Marunong din tayong matulog dahil alam natin ang Diyos ay gising. Habang natutulog si David, hindi natutulog ang Diyos. Ito ang isang magandang illustration mga kapatid. Kung niyo po titingnan, ang sabi rito ay sa kabila ng gabi, sa kabila na maraming problema si David, inayaan niya, tinulugan niya, sabagat alam niya na mayroong Diyos na magbabantay sa kanya. May mga bagay na hindi mo kayang bantayan buong gabi, mga kapatid. Hindi mo kayang bantayan ang lahat ng tao. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat na nangyayari bukas. Hindi mo kayang ayusin ang problema bago ka matulog. Kaya minsan, ang prayer natin ay, Lord, habang ako'y natutulog, ikaw ang magbantay sa mga bagay na hindi ko kayang bantayan. Dapat mga kapatid ang ating panalangin. Ako tayo matulog, sabihin natin, Panginoon, ako'y matutulog ng payapa. Pero bantayan mo yung mga mangyayari sa paligid, bantayan mo ang buong pamilya ko habang kami maimbing na natutulog sa iyong mga kamay. Ang pahinga po ay hindi kawalan ng pananampalataya. Minsan, mga kapatid, ang pahinga mismo ang isang confession of faith. Diyos, dapat sabihin natin, Diyos, hindi ako ang Diyos. Hindi ko kailangan kontrolin ang lahat. Ikaw ang Diyos. Kaya nga paminsan mga kapatid, ang yung pong titingnan, ang dalas mga kapatid, ang sabi rito yung verse 7, ano po ang verse 7 dito sa second to the last text? Bumangon ka, Panginoon, iligtas mo ako. O aking Diyos, sapagkat iyong sinampal ang lahat ng aking kaaway. Iyong binungal ang mga ngipin ng masama. Kaya nga sabi ni David, bumangon ka, O Panginoon. Dito, makikita natin ang mga kakaibang theological movement. Ang verse 1,
Kung nyo mapapansin, ang verse 1, marami ang aking kaaway. Yung verse 3, ikaw ang aking kalasan. Yung verse 5, ako'y natulog. At yung verse 7, bumangon ka Panginoon. Ano? Kung nyo po titingnan, may 4 na bagay na kayo makikita. Yung una ay yung siya'y nagtiwala sa ating Panginoon. Ang una pala, marami siyang kaaway, nagtiwala siya, natulog siya, pero bumangon ang Diyos. Ang Hebreo ang konsepto mga kapatid, ang bumangon ay tinatawag na po isang salitang maaring tumutukoy sa pagbangon o pagtindig. Hindi po ibig sabihin na natulog ang Diyos ay kailangan at kailangan gisingin. Ito po ay panawagan ng panampalataya. Lord, kumilos ka sa sitwasyong ito. At pagkatapos ay sinabi niya, ang kaligtasan ay sa Panginoon. Kaya nga, ang kaligtasan ay, ang salitang ito mga kapatid, ay may kahulugang deliverance of salvation. At dito tayo dadali ng awit chapter 3. Yung sa gospel, ang kaligtasan ay hindi nagsisimula sa lakas ng tao, nagsisimula ito sa lakas ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, sa buong biblical theology, ang salita nito po ay malaking tinatawag na malaking theological trajectory na ang hahantong sa pinakadakilang tagapagligtas. Ang kaligtasan ay inihayag kay Kristo. Kaya mga kapatid, may 4 lamang na makikita dito sa chapter na ito. Una, banta ni David. Pangalawa, pagtitiwala ni David. Pangatlo, nagpahinga si David sa kabila na maraming banta sa kanya at ipinagkatiwala niya ang lahat ng bagay sa ating Panginoon. At ang pang-4, yung chapter 7, tagumpay ay tagumpay ni David sa tulong ng ating Panginoon. Mga kapatid, minsan po hindi unang binabago ng Diyos ang sitwasyon. Binabago niya una ang taong nasa loob ng sitwasyon. Hindi agad nawala ang kaaway, pero nawala ang takot na pumunta kay David. Hindi agad natapos ang problema, pero natutunan niyang matulog sa kabila na marami siyang problema, marami siyang mga pagsubok na kinakaharap, pero natulog siya ng mahimbing sa ating Panginoon. Hindi agad siya bumalik sa kanyang kaharian, pero bumalik ang kanyang confidence sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, maraming may isang tao nakikinig ngayon na maraming kaaway, maraming problema sa pamilya, maraming literal na kaaway na kinakaharap. Problema sa ministry, problema sa trabaho, financial pressure, disappointment, betrayal, o isang problema na hindi masabi kahit kanino. Pero ang mensahe po ng chapter 3 mga kapatid ay huwag kang matakot dahil wala kang problema. Ang mensahe nito mga kapatid, huwag kang matakot dahil may Diyos kang kasama sa gitna ng problema na pwede kang matulog sapagkat siya po ang magbabantay sa iyo. Ito ang gusto ko iwan sa iyo mga kapatid. Tandaan nyo, kapag dumadami ang problema, huwag mong bawasan ang Diyos. Kapag sinabi ng mundo, marami kang kalaban, marami laban sa iyo, sagutin mo, pero ang Diyos ay nasa palibot. Kapag ang iyong isip ay wala ka ng pag-asa, sabihin mo, ang kaligtasan ay nasa Panginoon. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang bukas, matulog ka mahimbing sapagkat kasama mo ang Diyos na magbabantay sa iyo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mo, habang ika'y nagpapahinga, ang Diyos ang gumagawa. At kapag yumuko ang ulo mo, dahil sa sakit, dahil sa iyong naranasan hapdi at sakit ng kalooban sa iyong sarili, kabiguan, pagtataksil, at marami kang kaaway, tandaan mo mga kapatid, may Diyos na hindi lamang nagliligtas, siya rin ang nagtataas ng ulo ng kanyang anak. Mga kapatid, tandaan natin, hindi mo kayang kontrolin ang lahat na mangyayari sa paligid.
Pero maaari kong, sabi ng Diyos, maaari mong ipagkatiwala ang sarili mo sa Diyos na kumokontrol ng iyong buhay. Yan po ang God First Morning sa atin. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Seth, sa maliwanag pong yung pagpapaliwanag na nakuha sa Psalm 3. Bigay natin ngayon kay Pastor Caleb ang pagkakataon para sa Reflection 2. Ayan. So God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Stay safe and dry po sa ating lahat. Ngayon po mga kapatid, nung binasa ko yung ating pong aklat ngayon, masaya po ako kasi yung Psalm ay isa sa paborito ko po na aklat po sa Bible kasi sobrang makaka-relate ka sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay mo, masaya ka man, malungkot, ay pag binasa mo talaga to, parang somehow God is speaking Himself to you personally. Sabi nga po sa background nitong chapter 3 ng Psalms ay ito po nire-recite ng mga early Christians nung time na sila po ay pina-persecute no, ng mga people from France. Kaya sa lahat ng mga experiences ni King David na isinulat niya sa pamagitan ng awit, it brings back dun sa verse na sinasabi sa 1 Corinthians na God allows tribulations to happen to our life so that He will comfort us and we will also comfort others by which we were comforted. So, yun po, si David, yung mga personal experiences niya is ginagamit ito bilang awit po ng mga Israelites noong unang panahon, so that they can recall the goodness and mercy of God nung time na sila po ay naghihirap, nangangailangan. Same thing din po sa atin. Yung mga nakasulat po dito, we can use this bilang ating pong kalakasan kapag ano po yung mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Kaya paborito ko po yung Psalms, mga kapatid. Ngayon mga kapatid, makikita din po natin dito na ang Psalm po is also equivalent to prayer. Bakit po? Yung Psalm po kasi, yung theme niya revolves around na yung problem ng tao na kanyang kinakaharap. And then God will answer yung petition or yung panalangin ng taong yon. So si David, marami siyang mga experiences, marami siyang troubles na nararanasan, and yet God gives a specific answer to each of his problems. So dito po, sa specific chapter na ito, ang karanasan po ni David, ang problem na kinakaharap niya as explained po ni Pastor Seth kanina, ay siya po ay pinagtaksilan ng kanyang sarili pong anak. Mga kapatid, mahirap po yun sa atin, no? Na mismo yung taong mahal natin sa buhay, kadugo natin, sila pa po yung mga tao na magtatraidor po sa atin. Imagine, si David, hari na po siya nung panahon na ito. And then his own nation, may mga tao na tumalikod na din po sa kanya. Sabi ni Pastor Seth kanina, marami. So marami pong kaaway si David sa panahon pong ito, mga kapatid. Yun po ang reality ni David. Marami siyang problema na kinakaharap. And yet, mga kapatid, we should also accept the reality na ang ating Panginoon is bigger than our problems. Kasi kapag nakakaranas po tayo ng problema, lagi lang po tayo nagfo-focus doon sa mga problema natin. And one effect of this sa ating pong isip, 'di ba? Lagi tayong nakayuko, lagi tayong parang may iniisip, lagi tayong balisa, lagi tayong anxious kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa hinaharap. Pero dito po mga kapatid, ang Panginoon, siya po yung nagsisilbing tulong po ni David to give comfort to him. And kaya po dito po tayo sa second point natin. Amidst yung problem natin, tandaan po natin mga kapatid, yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Yan. Kasi nga po, sabi ko kanina, kapag may problema tayo, we always look down, lagi tayong nag-aalala, nasi-stress. Pero when we remember the good things that God has done in our life,
ano po mangyayari sa atin mga kapatid? He lifts our head, ang ating Panginoon. Kasi yung binasa ko English eh. Sabi dito, "But you, Lord, are a shield around me, my glory, and the one who lifts my head." Ang Panginoon ang paanyaya niya sa atin kapag tayo po ay nanlulugmok sa ating pong mga problema is to lift our head, to look to Jesus, to focus on Jesus, hindi po dun sa storm, hindi dun sa problema na kinakaharap po natin. Kasi nga po, tayo, kapag meron tayong mga answered prayers, ang ginagawa po natin, kinakalimutan po natin yun mga kapatid. Pag may problema, panibagong problema na dumating, may stress na tayo na para bang hindi tayo tinulungan ng Panginoon nung unang panahon. Kaya po, every time that we experience problems, we should always remember how God has helped us in the past. Kasi yun po yung magpapatunay at magbibigay sa atin ng confidence na harapin po yung ating current na problem. Yung tayo po ay meron tayong kapanatagan kasi ang Panginoon, tinulungan niya na po tayo noon. So makaka-assure po tayo na sa panahon po natin ngayon na kinakaharap, the same God who helped us back then is the same God who will help you right now. Kaya mga kapatid, dun sa sinabi po ni Ellen G. White, dun sa kanyang magandang quotation na lagi natin kino-quote, "We have nothing to fear for the future except we forget how the Lord has led us and His teaching in our past history." Yun po. Kaya si David, yan po, first, present niya yung problem sa ating Panginoon, di ba? Sabi ko po yung theme ng Psalm, always yung petition and then God will answer yung petition ng kanyang anak. Si David, prinisenta niya yung problema niya ng kanyang sariling pamilya, ang kanyang kadugo, ang kanyang sariling nation had turned their back against the king. Pero the same thing, David accepted the reality that God is more powerful than his problems, mga kapatid. Kasi tayo, we are bound by all the circumstances na nangyayari sa buhay po natin. We are limited by the things that are experienced here on earth. Pero ang Panginoon, He is not controlled by any of these circumstances. Kasi ang Panginoon, siya po yung may control ng space and time. Hindi po siya affected ng mga pangyayari dito po sa sanlibutan or kung anong gawin man ng tao. Mas powerful ang ating Panginoon. So David accepted that and he also recalled that God was his shield in the past. Nirecall niya yung mabubuting experiences niya. And how did he recall that? Si Saul, di ba? Nung time na siya ay pinapatay ni Saul, nung time na siya ay hinuhuli ni Saul, ang Panginoon ang nagligtas kay David. So, ngayon na si Absalom na ay tumalikod sa kanyang sariling ama, yun ang confidence ni David na the Lord has helped me in the past. Niligtas niya ako sa kamay ng aking enemy in the past. So, bakit pa ako mag-worry ngayon na ganitong kinakaharap ko? Same lang naman to. If the problem is the same, the God who offers solution is also the same, mga kapatid. And ngayon, dun sa verse dito sa verse 5, sabi, "I lay down and slept. I awoke for the Lord sustains me." Mga kapatid, makikita mo yung shift, 'di ba? Na si David pinakita niya yung problema niya pero nakatulog siya. And after that, puro positive na po yung mga verse na lumabas. It is mga bagay na mangyayari sa future. Assured siya na I will not be afraid of 10,000s of people. For you have struck all my enemies on the cheek. You have shattered the teeth of the wicked. So, dito po mga kapatid, nung nagising po si David, meron na siyang confidence na nagmumula sa Panginoon. Bakit po? Kasi nga, alam niya na yung Panginoon yung tumulong sa kanya in the past. Kaya meron siyang assurance na in the future, kahit hindi niya alam, kahit unknown, kahit uncertain sa kanya, alam niya na God is the one who holds the future. Kaya po mga kapatid, wala po talaga tayong dapat ikabahala, no? Yung mundo po natin ngayon, marami silang mga worries, dahil nga po sa government, unstable government, dahil po sa
mga projects na pinapatayo like yung Paxilica na kapag tinayo daw, uubos ng resources natin like yung water, electricity. Yan yung mga problems natin kasi nga nilalagay natin lahat sa sarili natin yung solusyon. Pero mga kapatid, sabi ni Pastor Seth kanina, hindi naman natin control lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. So bakit mo aakuin? Bakit mo sasarilihin? Kailangan mong ibigay yung iyong problema sa Panginoon kasi siya lang po yung may control ng yan. Kaya si David dun sa verse 7, meron na siyang assurance. Meron na siyang confidence na he doesn't have to worry anymore. Kasi ang Panginoon, He will save David from his enemies. But then again, si David, natapos siya a prayer for himself and for his nation. Sabi niya, salvation belongs to the Lord. No? Yung problema ko na kinakaharap ko ngayon, alam ko na ang kaligtasan ay matatamo ko sa ating Panginoon. May your blessing be upon your people. See? So, dito naman sa panalangin na ito, sa verse na to, pinapakita sa atin na mahalaga na atin ding ipag-pray yung mga tao sa paligid natin. Hindi lang yung sarili natin. Most of the time kasi pag nananalangin tayo, lagi lang yung sarili natin. Ligtas mo ko, bigyan mo katalinuhan, i-bless mo ko, bigyan mo kapayapaan. Pero we neglect others. So si David, hindi niya po tinapos yung panalangin sa sarili lamang niya. But please bless your people, sabi niya dito. So before tayo matapos, relate lang natin to sa ating sariling experiences. Ano po yung mga problema natin, mga kapatid? Ito po ba yung mga tao sa paligid natin? Mga mahal natin sa buhay na nagda-down sa atin? Kapag naranasan po natin yung mga problems na yan, mga kapatid, ang kailangan po natin gawin is first, recall all the good things that God has done for you. Yung answered prayers ng Panginoon. Hindi porket natapos na yon, cancel out na yon. Panibagong problema, kakalimutan mo na yun. Hindi. Yun nga yung nagbibigay sa'yo ng confidence na ano po, harapin ang future with certainty. Kasi ang Panginoon na tumulong sa'yo noon is the same God who will help you in your problems. So yun lamang po, and happy God first morning sa ating lahat. Amen. Maraming salamat, Pastor Caleb, sa iyong senior ngayong umaga. Ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman kung paano ang buhay natin ay palagi secure kapag tayo ay nasa Panginoon. Sa ngayon po ay sapagkat hingan ho natin si Sister Net na siya tumasa kanina, siya na rin po ang mag-pray bago po tayo dumako sa Jesus Wins na pangunahan ni Sir G. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, salamat po sa mga salita mo na amin pong nabasa at narinig sa umagang ito. Salamat po sapagkat tulad po ni David, pinipili po naming magtiwala sa iyo. Sapagkat ikaw ang aming kalasag, ikaw ang sumasagot sa lahat ng aming mga panalangin. I-bless mo, O Diyos, ang bawat isa na nakinig sa umagang ito. Bigyan mo kami ng kapayapaan at kami ay sa iyong presensya lamang magtitiwala. We surrender all our worries to you, Panginoon. Ang lahat ng ito ay akin pong inilalapit. In Jesus' name, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako po tayo sa Amen. Jesus Wins. Bibigay po ni Sir G. Panyari. Salamat po, Pastor. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang pamagat po ng ating devotional ngayon ay ang kanyang paggawa. Ating susing talata ay matatagpuan po sa Mateo 19:26. Sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari, ngunit sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Isang napaka-espesyal na karanasan, matagal na naming binalak ang paglalakbay sa Ehipto. Ngunit dahil may cancer ang aking hina, hindi kami sigurado kung matutuloy iyon.
Ngunit natuloy ito. Nasa harap na kami ng mga pyramid. Pupunta kami ng aking inas sa mga kamelyo at umupo kami sa kanila habang nakalood sila. Ngunit nang tumayo ang kamelyo, nakaupo ako ng mas mataas kaysa sa aking inaasahan. Medyo nakakatakot. Hindi ko kailanman naisip kung gaano kalaki talaga ang hayop na ito. Hanggang sa nakasakay ako sa isa. Ginamit ni Jesus ang mga hayop na ito, ang pinakamalaki sa Palestina, upang ipaliwanag kung paano tayo naliligtas. Una, binanggit niya ang hirap at pagkatapos ay ang imposibilidad ng isang mayaman tao na makapasok sa kaharian. Mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Gumamit si Jesus ng hyperbole, isang anyo ng pananalita na pinapalaki ang mga bagay-bagay. Sinubukan ng ilan na gawing mas madaling unawain ang turo na ito sa pamagitan ng pagbibigay unawa sa butas ng karayom bilang isang maliit na pinto. Ngunit walang indikasyon ng ganitong kahulugan nung panong iyon at ang mungkahing ito ay sumasalungat sa konteksto ng talata. Tinukoy ni Jesus ang panganib ng hindi pagiging maalam sa ating malaking pangangailangan sa kulturang Hudyo. Ang mga mayayamang tao ay tinuring na pinaka-pinagpala ng Diyos dahil sila ay may masaganang panustos at makapagbigay ng mga limos sa mahihirap at makakapaglaan ng mas maraming oras sa pag-aaral ng mga kasulatan. Nagulat ang mga alagad. Kung imposibleng makamit ng isang pinagpalang tao ang kaharian, sino ang maliligtas? Itunuro ni Jesus na hindi tayo naliligtas dahil sa kung ano ang mayroon tayo o kung sino tayo sa lipunan. Ang kaligtasan ay gawa niya, hindi natin. Ang mga mayayaman, matatalino at malalakas, wala sa kanila ang maliligtas sa pamagitan ng kanilang yaman. Kailangan magbantay ang mga pinagpala na huwag hayaang hadlangan sila sa kasaganaan para sa bawat tao. Imposibleng makamit ang kaligtasan, ngunit para sa Diyos, lahat ay imposible. So, Lahat ay posible. Amen. ang lahat po ay posible. Posible. Amen. So, ang aking reflection po rito, mga kapatid, ay ang punto mismo ay kung sa atin ay imposible, pero sa Panginoon ay posible, mga kapatid. Kung titignan natin ang ating binasa ngayong umaga, ang ibig sabihin ay wala tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili. Ultimo, yung mayayaman ay yung pinagmamalaki nilang kayamanan ay hindi sila kayang iligtas. Subalit kung tayo ay lalapit sa Panginoon, yung hindi natin kaya ay kayang gawin ng ating Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, subalit ginawa niya tayong karapat-dapat. Kaya gumamit ang ating Panginoon ng figure of speech na tinatawag na para idiin at lalong maunawaan ang sabi rito. Ito ay hyperbole. Na ang sabi ay mas madali pang dumaan ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kung titignan natin yung ating nabasa, mga kapatid, ang aking pagkaunawa nung ako ay kabataan, ito ay literal. Dahil talagang napaka-imposible na makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Pero doon po, noong panahon ay merong nagusan doon sa Jerusalem na tinatawag nila na napakakipot. Kaya gumamit ang ating babasahin ng kamelyo. Ang sabi, ito yung pinakamalaking hayop nung panahon nila. Para makapasok ka doon sa lagusan, mga kapatid, ay kailangan, ang sabi rito, i-unload mo muna yung mga nandun sa kamelyo. Ganun kahirap ang ang comparison na ginamit. Kaya sabi rito ng ating pag-aaral,
Kailangan nating magpasakop sa kaligtasan. Wala tayong dapat ipagmalaki, wala tayong dapat ipagyabang, mga kapatid. Dahil hindi tayo karapat-dapat. Subalit kung tayo magtitiwala sa ating Panginoon, ang sabi rito, yung mga imposible, ganun din yung ating mga problema. Ilagak lahat natin sa Panginoon, siya ang gagawa ng paraan. Dahil kung ano ang hindi natin kayang gawin sa ating sariling lakas, kayang-kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya muli po, mga kapatid, palain ang bawat isa sa atin sa nabasa God First Morning. Maraming salamat, Sir Jim, sa napakandang paliwanag. Ngayon po ay bigay na rin po natin ang panalangin kay Sir Jim. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala at mahabagin po kayo sa lahat. Sa oras pong ito, Panginoon, ang aming mga kakayahan ay limitado lang. Kung kaya't kami po ay nagpapahinuhod, Panginoon, na linisin ang bawat isa sa amin. Ang mga imposibleng bagay, kayo po ang gumawa para sa amin. Nang sa gayon, kami po ay karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming mga suliranin sa buhay, mga problema, na kung minsan ay wala ng kalutasan. Pero kami po ay naniniwala, Panginoon, sa inyo ang lahat ng bagay ay mga posible. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo kaming humanap ng mga kasagutan ng aming problema. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa panahon ngayon. Kami po ay binabayo ng bagyo. Ang iba ay hindi maganda ang panahon. Kung kaya't amin pong inilalagay sa iyong mapagpala at makapangyarihang kamay. Patuloy po naming maranasan ang inyong pamamaan at amin pong itinatagubilin ang aming maghapong ito. Kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin. Ito po ang salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much, Sir Jim. Amen. Amen. Sa mundong naghahanap ng pag-asa, tinatawagan ng Diyos ang kanyang bayan upang magsalita ng may iisang tinig. Ang One Voice 27 ay isang pandaigdigang kilusan ng Seventh-day Adventist Church na inaanyayahan ang bawat miyembro, bawat pamilya, bawat lokal na iglesia at bawat ministeryo na sama-samang itaas si Jesus. Simple ang mensahe. Lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Sa taong 2027, gugunitain natin ang isang banal na yugto sa kasaysayan. Humigit kumulang 2,000 taon mula nang bautismohan si Jesus at simulan niya ang kanyang ministeryo sa publiko. Ngunit ang One Voice 27 ay hindi lamang para sa mga pastol, hindi lamang para sa mga ebanghelista, at hindi lamang para sa mga media ministry. Ito ay misyon para sa lahat. May bahagi ang bawat miyembro ng iglesia. Ang iyong cellphone ay maaaring maging pulpito. Ang iyong tahanan ay maaaring maging sentro ng pag-aaral ng Biblia. Ang iyong patutuo ay maaaring maging unang hakbang ng isang tao sa pagbabalik sa Diyos. Ang iyong paanyaya ay maaaring magbago ng isang buhay. Kaya paano makikibahagi ang bawat miyembro? Sa September 5, 2026, sabay-sabay tayong magsimula. Manalangin kasama ng iyong iglesia. Ibahagi online ang opisyal na mensahe. I-post ang inyong personal na testimony. Sabihin ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa.
Bago tayo magsalita sa sanlibutan, kailangan muna nating lumakad kasama ni Jesus. Basahin ang mga ebanghelyo, maglaan ng panahon sa pananalangin, pag-aralan ang buhay ni Kristo. Hilingin sa Diyos na baguhin muna ang sarili mong puso, sapagkat ang pinakamakapangyarihang patotoo ay isang buhay na binago ni Kristo. Gumawa ng listahan ng mga taon ipanapanalangin mo, isang kapamilya, isang kapitbahay, isang kaklase, isang katrabaho, isang dating miyembro ng iglesia, isang kaibigan na nangangailangan ng pag-asa. Magsimula sa pananalangin, pagkatapos ay bumuo ng tunay na pagkakaibigan. Ang misyon ay nagsisimula kung nasaan ka. Magbahagi ng isang talata ng Biblia, magpadala ng isang programa ng Hope Channel, mag-anyaya ng isang tao sa pagsamba tuwing Sabat, mag-offer na ipanalangin ang isang kaibigan, magsimula ng isang maliit na grupo sa inyong tahanan. Gamitin ng inyong social media upang ituro ang mga tao kay Jesus. Huwag hintayin ang isang malaking programa. Magsimula sa isang kaluluwa. Habang papalapit ang pandaigdigang pagdiriwang, magkaisa tayo sa pananalangin. Manalangin para sa banal na espiritu, manalangin para sa inyong iglesia, manalangin para sa inyong komunidad, manalangin para sa mga pangalan na nasa inyong listahan. Ang bawat dakilang pagkilos ng Diyos ay nagsisimula sa pagluhod sa Kanya. Sa September 2027, naway ang bawat miyembro ng iglesia ay may madalang isang tao. Dalhin sila sa pagsamba, dalhin sila sa pag-aaral ng Biblia, dalhin sila sa mga pagpupulong ng Ebanghelyo, dalhin sila sa mga maliliit na grupo. Higit sa lahat, dalhin sila kay Jesus. Ito ang tunay na pagdiriwang, hindi lamang ng isang pangyayari, kundi ng mga buhay na ginawang bago kay Kristo. Ang One Voice 27 ay hindi lamang isang kampanya. Ito ay panawagan. Panawagan sa pagkakaisa, panawagan sa pananalangin, panawagan sa pagpapatotoo, panawagan upang ipakilala si Jesus sa sanlibutan. At mahalaga ang iyong bahagi. Kaya ngayon, sabihin mo, "Yes, Panginoon, gamitin mo ang aking tinig, gamitin mo ang aking tahanan, gamitin mo ang aking telepono, gamitin mo ang aking kwento, gamitin mo ang aking iglesia, sapagkat kay Hesukristo, ang mga wasak ay maaaring maibalik, ang mga napapagod ay makakatagpo ng pag-asa, ang mga naliligaw ay maaaring makauwi, at ang lahat ay maaaring gawing bago." One Voice 27. Ang lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Amen. Amen. Bigay po natin kay Pastor Danji ang pagkakataon para po sa Council on Stewardship. Happy God First Morning po, mga kapatid. Happy po bang lahat? Morning po. Good first morning, Pastor. Good first morning. First morning, Pastor. God bless. Maulan. Maulan po ang panahon, kapatid. Kaya ako natanong kung happy ba talaga ang lahat. Ang iba, Happy po. Nagising tayo. Kahit maulan. Maulan, naka-join tayo. sa aking distrito pa lang ay 3 po yung churches na binabaha, no? Yung Nisulao, Tikay at Agunoy. Mayroong ilan. Kaya makisama sa ating panalangin, mga kapatid, yung ating mga kapatid na binabaha ngayon. Kapalad pa sa atin, tayo ay nasa mas maayos na lugar. Kaya ang gagawin, ipanalangin natin yung ating mga kapatid nasa mabababang lugar na inaabot ng. Okay, ngayon po mga kapatid, ang aking bahagi sa ating programa ngayong umaga ay
nasa aklat ng Council on Stewardship. Nasa chapter 44 na po tayo mga kapatid. At ang title po ay God Will Provide. Tayo ay manalangin saglit mga kapatid. Kapilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito kami ay magbabasa ng sulat ng inyong pong propetista. Amin pong inaanyayahan o Panginoon ang inyong banal na espiritu na siyang magpaunawa sa amin ng mga bagay na ito upang ang lahat ay sa amin ay tunay na makinabang at ikaw ay aming maluhalhati. Salamat ng marami sa pagdinig ng aming panalangin. Ito ay aming hiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Clear po ba ako mga kapatid? Minsan malakas ang ulan dito. Ako ay Clear naman. aking boss. May kasama pang kulog. Anyway, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon mga kapatid. Okay, akin pong babasahin ang sulat ng ating propetisa. Mrs. White sa Council on Stewardship, chapter 44. Akin pong babasahin sa wikang Tagalog. Ang title po ulit ay God Will Provide. Sabi po rito, pagaman dapat makita ng mga tao na walang biyayang pinagkakaloob ng Diyos na dapat sayangin. Kami mga kapatid, napakaganda nito eh. Kahit maiksi lang, paulit-ulit kong binabasa. Pero talagang matindi ang message sa atin. Unang sentence pa lang, sabi sa atin, ang biyaya ng Diyos na napakarami sagana sa buhay natin, sa buhay ng tao, ay huwag dapat sayangin. Hindi natin sinasayang ang mga kaloob ng Diyos sa ating sarili, sa ating pamumuhay, mga kapatid. No? Kapag tayo ay nakakatanggap, nakaka-receive ng blessing, no? Hindi po tayo ubos-ubos biyaya, bukas, tunganga. Pili ng maraming parcel. Sorry doon sa mga mahilig sa parcel. Ako minsan mahilig din. Pero dapat nating pang-ingatan mga kapatid, hindi lang naman parcelan. Marami tayong mga ginagastusan na minsan ay hindi na pala natin need. Ay ano lang pala natin, want lang pala, no? Mga kagustuhan lang pala natin mga kapatid. Hindi pala natin talagang pangangailangan. So una na talagang advice sa atin ngayon, no, paalaala sa atin ngayong umaga, ang blessing ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon ay hindi dapat natin sayangin. Gamitin natin ito sa makabuluhang bagay. Pangalawa, kailangan ding mapagtagumpayan ang ang isang mapag-imbot at labis na mapag-angkin na sa loobin. Ang sabi dito mga kapatid, ang ganitong disposition ay maaring humantong sa labis na pagkuha at hindi makatarungang pakikitungo. Na isang kasuklam-suklam na bagay sa paningin ng Diyos. Ang mga blessing ng Panginoon dumadating sa atin na mga actually pinupunto dito ay ang mga financial na ating natatanggap na parang huwag nawang mangyari na tayo ay maging makasarili. Ang ating nare-receive from the Lord ay para lang sa ating sarili. No. Tayo ay nabuhay sa sanlibutan ito upang luwalhatiin ang Panginoon. At maluluwalhati natin ang Panginoon sa pamamagitan nito. Yung kanyang binibigay sa atin
ay magamit natin sa mas maayos na kaparaanan at hindi natin inaangkin na sa atin lamang yung mga blessing na dumadating sa buhay natin. Mga kapatid, hindi lang yan para sa parcel natin, hindi lang yan para sa pagkain ng ating pamilya, hindi lang yan pambayad natin ng mga utang, kung mahilig tayong mangutang. No? Hindi lang yan para sa ating mga gastusin araw-araw, kundi yan ay para saan po? Sa ating paglilingkod sa Panginoon bilang mabuting katiwala niya. Na po? Kaya dapat hindi rin natin ito sayangin at hindi tayo yung mapag-angkin na sa atin lamang. Oy, naka-receive ako ng blessing o ng 1,000 pesos. Hindi po yan para sa iyo lang, kapatid. Isang paalaala na nabasa lang natin dito. Hindi po ito galing kay Brother Danji o kay Pastor Danji. Ito ay nabasa natin bilang paalaala sa atin mga kapatid. Lahat ng dumadating sa atin ay hindi po ito para sa ating pansarili lamang. Bukod sa ayan, sige po. Kapag ang isang tunay na ang isa pong tapat na katiwala ng Panginoon, kapag yan ay nakatanggap ng blessing, o sabihin nating pera, kapag nakatanggap ng 1,000 pesos, ang tingin niya sa 1,000 pesos ay hindi 1,000 pesos. Una sa lahat, ang tingin niya dyan ay 900 pesos. Di ba? Bilang katiwala ng Diyos. Kapag na-receive natin yung 1,000 pesos, ang tingin natin dyan ay 900. Second niyan ay yung handog o offering natin bilang pasasalamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng blessing. And next niyan mga kapatid, yung pangangailangan natin. At syempre, hindi natin nauubusin sa ating pangangailangan lang. Meron tayong kapwa na nangangailangan din. Mga kapatid, mayroon pong iglesia na nangangailangan, mayroon pong kapwa na nangangailangan na tayo ang ginagamit na instrumento ng Panginoon upang ipaabot din sa kanila ang kanilang pangangailangan. Hindi po tayo nabubuhay sa pansarili lang natin. Huwag nating ugaliin ang pag-angkin o minsan pag-imbot. Kaya naman pag-imbot ang nakalagay dito na parang pagnanako, inaari mong para sa iyo. Nakakalimutan natin. Hindi naman lahat, pero minsan minsan nararanasan o nagiging karanasan natin na nakakalimutan nating unahin ang Panginoon sa mga blessing na ating natatanggap at paglingkuran ng ating kapwa sa mga blessing na atin pong natatanggap. Okay? So, kapag tayo ay makasarili, akin to. Bili ko ng ganito. Sabi ng Panginoon, ang gawain niya ay isang kasuklam-suklam na bagay sa paningin ng Panginoon. First paragraph pa lang tayo mga kapatid. Second paragraph po. Aking itutuloy ang pagbabasa. Hindi dapat hayaan ng Kristiyano na mabagabag sila ng labis na pagkabalisa. Yan. Tungkol sa mga pangangailangan sa buhay. Bakit kasi nababalisa ang tao? Bakit kasi nababagabag? Sa pamamagitan ng pag-aalala. Sa pamamagitan ng mga pangangailangan. Ayan, nakalagay na nga dito, pangangailangan. Pati yung araw ng bukas, yung sa isang linggo, sa isang buwan.
ay inaalala na, no? O hindi naman pinoproblema kasi nababalisa, nag-aalala na kung ano yung gagawin, ano yung gagastusin sa araw ng bukas. Mga kapatid, advice sa atin, paalaala sa atin ng Council on Stewardship sa umagang ito ay huwag tayong mag-alala, no? Normal lang sa tao, mga kapatid, na mag-alala. Normal lang din na mabagabag. Pero wag naman tayong manatili, mga kapatid, na tayo ay nababagabag. Na palaging post natin sa social media, puro problema. Walang katapusang kabalisaan. Hindi po. Normal lang na mabalisa. Pero hindi po tayo nag-i-stay sa pagkabalisa. Sapagkat pagkatapos nating manalangin, tayo nakakaramdam ng relax, o comfort, kapatid. Amen ba, mga kapatid? Kapag tayo ay nananalangin, mayroon tayong mabigat na problema, dinadala sa buhay, mayroon tayong matinding pagsubok, pero pag lumapit tayo sa Diyos, nanalangin tayo, tapos nating manalangin, relax na tayo. Hindi yung pag-amen natin, nandoon pa rin. Ano pa rin tayo? Nag-aalala pa rin, ano kayong pambayad ko? Ano kayong panggastos ko? Marami tayong dapat alalahanin sa buhay. Pero ang payo sa atin ay huwag tayong mabagabag. Mag-alala, huwag tayong mabalisa. Yan din ang payo ng actually, ito ay hango sa payo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay mas mahalaga kaysa sa mga maya o sa iba niyang nilalang na mga hayop. Mas mahalaga tayo, kaya huwag tayong mabalisa, mga kapatid. Katulad ni David kanina na ating binasa o sa mga reflection ng ating mga pastors, na si David, kahit na siya ay puno ng problema, ay nagawa pa rin. Ako'y natulog. Ako ay nagising. Pagkat ginagabayan ako ng Panginoon. So, iwasan nating maging palaging mabagabag, na labis, na na pagkabalisa. Anong dapat nating gawin? Ang sabi dito, kung iniibig at sinusunod ng mga tao ang Diyos at ginagawa nila ang kanilang bahagi, ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng kanilang pangangailan. Ay, kasarap na ito, mga kapatid. Sarap ulit-uliting basahin. Basahin ko ulit, Kung iniibig at sinusunod ng mga tao ang Diyos at ginagawa nila ang kanilang bahagi, hindi pa tamad-tamad, ginagawa nila ang kanilang bahagi, ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan. So, wala nga tayong dapat po problemahin o ipag-aalala na katulad ng iba'y umaabot pa sa depression. Huwag naman sana, mga kapatid. Mayroon tayong Panginoon na dapat ay na ating paglalagakan, ng ating pagsasabihan ng ating problema para tayo ay mahimasmasan at hindi tayo mabigatang lubha. Isang payo sa atin na dapat nating gawin, mga kapatid, napabasa lang natin kanina, ibigin. Pag-ibig. Mga kapatid, ako ay nakapag-training ng stewardship twice. Una kay Pastor Adap na po. Isa lang po ang pamamaraan upang masunod natin
ang masunod natin ang kalooban ng Diyos at magawa natin ang ating bahagi, na naluluwalhati natin ang Panginoon. In short, yun bang sa ating pagiging, paano ba? Wait lang po sa pagiging mabuting katiwala, isa lang po ang way o paraan, pamamaraan. Ano po ang dinidiin nila? Pag-ibig sa Diyos. Kapag kayan ang wala, mga kapatid, napakalaking palakid o hadlang sa atin pong paglilingkod. Napakalaking hadlang sa ating pagiging tapat na katiwala kung wala yung pag-ibig ng Diyos. Napakalaking hadlang para tayo ay mag-sacrifice sa paglilingkod natin sa Panginoon. Napakalaking hadlang para sumunod tayo sa ipinag-uutos ng Panginoon. Napakalaking hadlang upang tayo ay gumawa mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Pag-ibig sa Diyos ang susi, mga kapatid, sa lahat. Madaling sabihin na iniibig natin ang Panginoon. Pero pwede mong siyasatin ang iyong sarili. Mahal ko ba talaga ang Panginoon? Pag umaambon ba, sisimba pa rin ako? Kapag ba may panawagan ang Diyos, natuturuan kami sa ikakalago ng aming pananampalataya o karunungan magagamit namin sa paglilingkod. Pupunta ba ako? Pag umulan, pupunta pa rin ba ako? Katatapos lang po ng Theological Forum, Elders Theological Forum. Ako ay namangha talaga, mga kapatid, personally. Marami pala tayong mga elders na tapat na naglilingkod sa Diyos. Willing na mag-sacrifice. Sabihin lang yan, in love sa Panginoon. Pero mo, bagyo-bagyo na. Akala ko nung kunti lang yata makakarating Kasi masama ang panahon. Pero nung nandoon na tayo, mga kapatid, umaabot pala tayo ng 600. Ay talagang purihin ang Panginoon. Ako ay na-amaze, mga kapatid. Kahanga-hanga ang mga gawa ng Panginoon. At nakita ko doon ang ating mga elders. Mga elders na in love sa Panginoon. Kahit nagbabagyo na, ay talagang nandoon pa rin. Naalala ko tuloy, mga kapatid. Yung ako ay bata pa, yung aking lolo, kapag ka sinabi ng elder na mayroong simba ng Wednesday, ina-announce kasi ang layo namin, 2 kilometers. Lalakarin namin. Tapos yung kalsada hindi pa simentado. Wala pa kaming kotse na sasakyan. Wala ni bike, walang sasakyang bike. Walang maparang sasakyan na para makasakay. Lakad talaga, 2 kilometers. Midweek, Vesper, Saturday evening worship. Mga kapatid, yung gamit namin ng lolo ko ay gasera. Yung bang bote na nilalagyan ng maong, may gas sa loob, hindi tuwad-tuwad na gano'n. Lakad kami gabi. Lalakad kaming gabi sa kalsada. Yun. Para kaming santermo doon. Paglakad sa madilim na daan, patungo sa church. Minsan ay pag ganitong maulan, bumabaha din yung kalsada at maputik. Pero nakita ko sa aking lolo, hindi ko naman inaangat yung lolo ko dito, mga kapatid. Gusto ko lang bilang illustration sa mga taong kung paano natin makita yung isang tao na in love sa Diyos, na kahit anumang hadlang sa paningin niya, ay talagang siya ay susugod ng susugod para sa Panginoon.
lakad kaming ganyan. Yung isang hakbang niya ay 2 hakbang ko. Yan ay isa kong karanasan, mga kapatid. Na nakikita ko doon. Kaya personally, makikita mo sa tao kung talagang in love siya sa Panginoon o hindi. Oh. Makikita yan sa kanyang performance. Kahit nasabihin niya everyday na I love you, Lord. So, mahal niya ang Diyos. Pag sigawan niya sa paligid na mahal niya ang Diyos, makikita at makikita pa rin sa kanyang mga response o sa kanyang mga ginagawa na paglilingkod sa Panginoon. Ito ay pagkaingatan natin, mga kapatid. May sinabi ang ating Panginoong Jesucristo dito na yung kanyang prophecy sa huling kapanahonan, isa na alarm sa atin, mga kapatid, sa huling kapanahonan dahil sa pagsagana ng kasamaan. Ano daw? Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Huwag nawa tayong maging isa dito, mga kapatid. Kaya ingatan natin, pag-initin natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Huwag tayong manlamig. Ngayon, kung sa tingin natin, mga kapatid, na tayo ay nanlalamig sa ating pag-ibig sa Diyos kasi nga madali tayong ma-discourage sa paglilingkod, no? Titingnan natin siya sa atin natin. Talagang in love pa tayo sa Panginoon. Kung naramdaman natin na parang kulang, mga kapatid, ang solusyon ay paglapit kay Kristo. Walang iba. There is no other way. No, mga kapatid, paglapit kay Kristo at gayahin yung panalangin ni David. Panalangin ni David sa Psalms 51 verse 10. Create me a clean heart, O God, and yung mahalaga renew the spirit within me. Without the renewing of the spirit, mga kapatid, there will be no change. Surrender our heart to God, talk to Jesus, mga kapatid, and renew. No? Hingin natin sa Panginoon, renew the spirit within me. Upang tayo ay makaramdam ng isang pag-ibig sa Panginoon na para bang yung tayo ay nanliligaw pa lang sa ating mga asawa noon. Umulan, bumagyo, bumaha, ay gagawin ang lahat makadalaw lang. Mga kapatid, pagiging in love sa Panginoon, first thing na atin pong i-priority o dapat na nasa ating puso upang ang pagsunod, paggawa ng ating mga bahagi ay bagaman challenging, ito ay magaan sa atin, tayo ay payapa, tayo ay malakas. Mga kapatid, nakakangiti pa rin sa paglilingkod sapagkat in love tayo sa Panginoon. Kung tayo ay iniibig natin ang Diyos, in love tayo sa Panginoon at sinusunod natin ang Diyos, ang kalooban ng Panginoon, ginagawa natin ang ating bahagi sa ating paglilingkod o dapat paglingkuran sa Diyos. Ang sabi dito, ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Move on na tayo dyan, mga kapatid. Siguro maliwanag na po ito, no? Next paragraph, bagaman maaring kailangan mong kumita sa pamamagitan ng pagpapagal at pagpapawis ng iyong noo, hindi ka dapat mawala ng tiwala sa Diyos sapagkat sa dakilang plano ng kanyang paglalaan, tutustusan niya ang iyong mga pangangailangan araw-araw. Mahirap man ang ating mga trabaho, mga kapatid. Iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, mga kapatid, ano man ang ating mga trabaho o pinagkakakitaan,
Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Ano ang gamot sa lubusang pag-aalala? No? Kanina na nabasa natin na ano yun ang term dito? Mabagabag na labis na ano? Pagkabalisa. Ang kagamutan mga kapatid ay ano po? Sabi ay hindi dapat mawala ng tiwala sa Diyos. Magtiwala sa Panginoon. Magtiwala sa Panginoon mga kapatid. Ang Diyos ay mayroon pong kaparaanan upang tustusan ang ating pangangailangan. Kailan? Sabi dito, araw-araw. Okay? Next paragraph, ang aral na ito ni Kristo. Ito ay aral pala ni Kristo, mga kapatid, yung ating binabasa. Ang aral na ito ni Kristo ay isang pagsaway sa mga sa mga balisang kaisipan, mga suliranin at mga pag-aalinlangan ng pusong walang pananampalataya. Kado pala mga kapatid, pag tayo ay mapag-alala, tayo ay mahilig sa yung pusong mapag-alinlangan, ano pa? Mahilig mabalisak, balisang kaisipan, mahilig mag-isip o palaging nasa suliranin ng mga kalagayan o damdamin. Ay iwasan natin ito mga kapatid, bilang mabuting katiwala. Ay huwag nawang manatili ito ang mga ito sa ating mga puso dahil ito daw ay pusong walang pananampalataya. Sabi dito, pusong walang pananampalataya. Dapat tayo ay manampalatayang lagi sa Panginoon, mga kapatid. Sabi ko kanina, lapit natin sa Diyos. Pagtapos nating manalangin, amen. Kapatid, relax na tayo. Yan ang pamumuhay na mayroon pong pananampalataya. Walang sinumang tao ang makakapagdaragdag ng kahit isang siko sa kanyang tangkad. Kahit anong pag-aalala mo, hindi man yan makatulong mga kapatid. Kasi wala kang may ambag para tulungan mo ang iyong sarili. Dahil sa iyong pag-aalala, dahil sa iyong pagkabalisa, walang maitutulong sa iyo mga kapatid. Gaano man siya kabalisa na gawin ito? Hindi. Wala tayong maiambag maging gaano man tayo kabalisa na isipin yung ating mga responsibilidad sa buhay, wala tayong maiambag. Kaya ang mabuti nating gawin, mga kapatid, ay manampalataya Panginoon. Gayon din, hindi makatuwiran na mabalisa tungkol sa kinabukasan. Tungkol sa kinabukasan at sa mga pangangailangan nito. Ulitin ko, hindi po makatuwiran na mabalisa tungkol sa kinabukasan at sa mga pangangailangan nito. Hindi po dapat tayo mabalisa mga kapatid. Baka wala na akong oras, tatapusin ko na ito. Last part po mga kapatid. Gawin mo ang iyong tungkulin. Sabi dito. Gawin mo ang iyong tungkulin at magtiwala sa Diyos sapagkat alam niya kung ano ang mga bagay na iyong kailangan. Maganda yung last part, Maganda. Lahat naman ito maganda mga kapatid. Reminder sa ating lahat.
mga bagay na ipinaalala sa atin ng Panginoon sa umagang ito gamit ang sulat ng kanyang propetisa, mga kapatid, A Council on Stewardship, chapter 44. Ang title ay God Will Provide. Atin pong matututunan, ma-inlove sa Panginoon. Huwag magiging balisa. Ma-inlove sa Diyos upang matupad natin ang kanyang mabuting kalooban. Yung ating mga bahagi ay ating magawa sa ating pamumuhay, paglilingkod sa Kanya. Sa ating pamumuhay, huwag tayong mabalisa, mga kapatid. Manampalataya tayong lubos sa Diyos. Ang pagkapalisa ay ano daw? Pusong walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya manampalataya tayo. Yung last part, mga kapatid, gawin mo ang iyong tungkulin at magtiwala sa Diyos sapagkat alam niya kung ano ang mga bagay na iyong kailangan. Ito po ang paalaala sa atin ng Panginoon, mga kapatid, sa umaga ito. Again, God first morning po sa ating lahat. Amen. 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 Morning din po. Salamat, Pastor Amen. Angie, sa Salamat, Pastor, sa message mo. paliwanag. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay dadako po sa ating silent prayer at Acts prayer. Paunahan po tayo ni Pastor Seth sa adoration and confession. Thanksgiving and supplication ay si Pastor Caleb. Bigay po natin ang pagkakataon ngayon sa ating silent prayer. Then susundan na ni Pastor Seth the adoration and confession. Ama naming Diyos, na makapangyarihan ka po sa lahat, na ang iyong tahanan po ay nasa langit. Kayo ang may akda ng lahat ng bagay, pati ng aming buhay. Lumalapit kami sa iyo dahil hindi kami karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay mabuti, tapat, babagin, at banal. Sinasamba ka namin dahil ikaw ang aming kalasag. Sa gitna ng mga panganib, lakas sa gitna ng kahinaan, at pag-asa sa gitna ng kalawalatian at katiyakan. Ikaw ang Diyos na nanatiling gising kahit kami ay natutulog. Ikaw ang Diyos na nanatiling tapat kahit ang mga tao ay nagbabago. Ikaw ang Diyos na nagtataas sa aming ulo kapag kami natuturo. Panginoon Diyos, nagpapakumbaba kami at umaamin. Madalas naming sinisikap kontrolin ang mga bagay na dapat naming ipagkatiwala sa iyo. Mas pinaniniwalaan namin ang aming takot sa iyong pangapangako. Mas pinapakinggan namin ang tinig ng tao kaysa sa iyong salita. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagmamataas, pag-aalala, kawalan ng pananampalataya, at mga kasalanang itinatago namin sa aming puso. Linisin mo kami, Panginoon. Ayusin mo ang aming puso. Turuan mo kami magtiwala kahit walang kaming nakikitang sagot. At tulad ni David, bigyan mo kami ng biyayang makapagpahinga sa iyong presensya.
Habang kami natutulog, ikaw ay gising. Habang kami nangihina, Panginoon, ikaw ay aming lakas. Habang kami ay natatakot, ikaw ang aming kalasan. Salamat dahil ang aming kaligtasan ay hindi nakasalalay sa aming kakayahan, kundi sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, Panginoon, nais po namin kayong pasalamatan sa mga spiritual blessings namin pong natanggap ngayong umaga pong ito. Sa inyong mga salita na nagbigay po sa amin ng lakas, na kung saan hindi po kami magtiwala sa aming sarili, kundi sa inyo lamang. Na sa inyo, Panginoon, ay meron kaming kaligtasan, na bagaman imposible sa mata ng tao dahil po sa aming kasalanan, pero kayo po ang Diyos na gumawang posible para kami po ay makamtan namin ang kaligtasan. Panginoon, kami rin po ay nagpapasalamat dahil kami po ay pinagkalooban nyo ng misyon. Ni-remind nyo kami na saan man po kami lugar dito po sa mundong ito ay kami po ay merong kayo po ay merong isang panawagan sa bawat isa sa amin na kami po ay makilahok sa inyo pong dakilang gawain na pagtatapos dito po sa lupang ito. Panginoon, salamat din po sa paalala na hindi po namin kailangan mag-alala. Bagaman hindi pa po kami, hindi namin alam kung ano po yung mga mangyayari sa hinaharap. Pero alam namin na merong Diyos na may hawak na amin pong hinaharap. Sa pagkakataon pong ito, nagpapasalamat din po kami dahil sa kabila po ng habagat, sa matinding ulan namin pong nararanasan, ay kami pa rin po ay nagkatipon dito sa platform na ito upang mag-aral ng inyong mga banal na salita. Salamat dahil hindi ito naging balakid upang hindi kami makapagpatuloy sa pagpapasalamat sa inyo. Salamat din po, Panginoon, dahil sa kabila po ng mga araw na nagdaan, sa mga discouragement naming nararanasan, ay kayo pa rin po ay patuloy na tapat sa pagkakaloob ng buhay, ng kalakasan, ng sigla sa amin po mga pananampalataya. Sa oras pong ito, Panginoon, ay amin po nais dumako sa amin pong mga supplication. Unang-una po sa lahat ay akin pong inilalapit sa inyo ang inyong mga lingkod na ginamit ngayong umaga pong ito na magbahagi ng inyong salita, na magsilbing instrumento po ninyo ng pagpapala. Si Pastor Marlon Sakdalan, si Sister Net Lazaro, si Pastor Seth Magas, si Brother Jim Malyari, at si Pastor Danji Cayetano. Panginoon, nakita niyo po ang kanila pong kasigasigan na magpagamit sa inyo, ang amin pong kahilingan. Patuloy niyo po silang pagpalain ng karunungan, pagpalain ng banal na espiritu, pagpalain ng kalakasan at magandang pangangatawan. Hindi lamang po sila, kundi ang kanila rin pong mga pamilya. At sa oras po ito, Panginoon, amin din pong inilalapit ang mga programa ng inyo pong mission dito sa Central Luzon Provinces Mission. Ang Daily Spiritual Empowerment, God First Morning and Missional Evening, ang CLPM HQ Project, Every Family a Builder, CLPM 5-Year Discipleship Framework, at marami pa pong iba. Panginoon, alam niyo po na ito pong mga programang ito ay hindi lamang po para sabihin na meron kaming ginagawa, pero ito po ay may specific goal at maraming mga kaluluwa ang magbe-benefit po dito. Mas maraming kaluluwa ang makakilala sa inyo, mas maraming kaluluwa ang marireach po namin, mas maraming mga tao ang makakatanggap sa inyo. Kaya ito pong mga activities na ito, itong program na ito ay patuloy niyong pagpalain at gamitin bilang isang pagpapala. Hindi lamang po sa mga taong i-reach namin, kundi sa amin po mismo na inyong ginagamit upang patuloy po kami na magpagamit para po sa inyo. At ganun din po ang Care Group Tabun sa Mabalacat sa kanilang Discovery Bible Study at mga kapatiran na apektado ng baha. Panginoon,
amin pong tinataas ang mga kapatiran namin na patuloy na nag-aral ng iyong mga banal na salita. Kayo po ang patuloy na tumulong sa kanila na maunawaan po nila at tanggapin nila ang katotohanan na kanila pong napapakinggan sa inyo pong lingkod na mga pastor. At saan man pong parte ng bansa po namin, kung saan po nakaapekto ng sobra-sobra ito pong ulan na ito, itong bahang ito. Panginoon, kayo po ang patuloy na magprotekta sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. Ingatan po sila sa anuman pong posibleng kapahamakan na madudulot po nito. Alam po namin na wala pong imposible sa inyo, na kayo po ay makapangyarihan. Kaya Panginoon, kami nagtitiwala na hindi niyo po kami pababayaan. Sa kabila ng mga kalamidad na ito, we can be at peace knowing that God is in the midst of us. At sa huli, Panginoon, amin pong inilalapit ang mga individual na ito na meron po silang pangangailangan sa kanila pong kalusugan, ganun din po sa spiritual na kalakasan. Si Brother Elijah Manaluz, Sister Lori La Chica, Brother Jerry De La Cruz, Brother Wilfredo Nepomuceno, Marcos Espirito, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, Charlie Manukay, Marlita Fernandez, June Lelis, Baby Bella Pinto, Charito Almario, Feli Gocheco, Crisanto Adrian, Lenny Manato, Aner Fortu, at Junario Batersal Jr. Panginoon, kung ano man po ang kanila pong mga kalagayan sa oras pong ito, kayo po ang nakakabatid, kayo po ang nakakaalam ng kanila pong mga iba't ibang mga kondisyon, physical and spiritual. Panginoon, kayo po ang Diyos na gumawa ng mga milagro noong unang panahon. Lahat ng lumapit sa inyo, hindi po sila umalis na walang pagbabago sa kanila pong anyo. Kaya Panginoon, ito pong mga taong ito ay patuloy naming itinataas sa inyo. Kayo nawa ang maghaplos ng kanilang mga pangangatawan. Bigyan niyo po ng kalakasan, kasigasigan ang kanila pong pangatawan at pananampalataya, dahil kayo po, Panginoon, ang dakilang doktor na nagpapagaling ng anuman po mga sakit. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil alam po namin na kami makakaasa ng kasagutan kapag kami lumalapit sa inyo sa panalangin. And at the same time, we believe that we have the confidence that we have in Him, that if we ask anything in accordance to your will, you always hear us. Heavenly Father, maraming salamat dahil po sa pag-asa na matatamo namin, hindi sa mga bagay dito sa paligid, hindi sa mga bagay dito sa mundo, hindi sa sinasabi ng tao o sa kung ano po ang dinidikta ng aming mga sariling pag-iisip. Salamat po sa pag-asa na matatamo namin sa inyo. Salamat po sa kapayapaan na ipinapalit niyo po sa amin pong mga takot. Dahil tunay nga po, Panginoon, that you, our God, is a powerful God and who is always in control. And God, you are always good. Sa oras pong ito, maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagpanalangin, dahil lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Salamat sa napakaganda. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat.
Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati, ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon, hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati, ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati, ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya Angie. Banal at maibigin naming Diyos, kami ay nagtataas ng papuri. Malaki pang amin pong pasasalamat sa inyo, sapagkat sa umagang ito ay inyo po kaming pinaalalahanan na kami ay huwag maging makasarili at huwag din maging mapagbalisa, kundi ang aming gagawin, Panginoon, ay umibig sa inyo at manampalatayang lubos upang magawa namin ang inyo pong banal na kalooban. Kalooban ninyo na nais po ninyong aming gawin habang kami ay nabubuhay. Ang kayo po ay paglingkuran. O Panginoon, narito po kami na inyo pong lingkod, mga lingkod, inyo pong mga instrumento sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Sama-sama po kaming pagpalain ninyo, O Diyos, ng katatagan, kapangyarihan sa paglilingkod. At Ama, tanging pinakamahalaga sa lahat ay turuan kami at ilagay sa aming mga puso ang pagmamahal, pag-ibig sa inyo at ang isa pong matatag na pananampalataya na amin pong magagamit samantalang kami ay naglilingkod, upang kayo po ay aming maluwalhati habang kami ay nabubuhay at pinaglilingkuran kayo. Pagpalain niyo kaming lahat, Panginoon,
ng mga bagay na alam niyong aming pangangailangan. Hindi po sa aming kagustuhan, kundi sa amin pong ikabubuti. Purihin ka, Ama, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Isang mapagpalang maulang umaga po sa ating lahat ng mga kapatid. Salamat po. Salamat po, Pastor Danji, sa pagtatalakay. Salamat din po, Pastor Marlon, sa inyo pong pangunguna. Thank Sa you. lahat po ng ating pong mga participants, marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagtatalaga. Salamat din po mga kapatid sa inyo. Patuloy po tayong magpalakasan sa isa't isa, magdalanginan sa isa't isa. Patuloy po tayong magbahagi at i-share po natin ang salita ng Diyos. Palakasin po natin ang bawat isa, encourage po natin ang bawat isa mga kapatid, sa lahat po ng ating mga kaanib sa iglesia, sa lahat po ng ating mga manggagawa. Ingat po tayong lahat, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Salamat din po sa ating palaging nakakasama sa media team, Sir Edmond and Sir Melvin, at sa buong pwersa po ng Central Luzon Provinces Mission, sa pangunguna po ng ating pong mahal na Pangulo. Salamat po muli sa inyo mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you, Pastor. God first morning. God first morning po. Salamat. Thank you, Brother Edward. Thank you, Pastor Marlon. God bless everyone. Ingat po tayo sa pagmamahal. Ingat po tayo. Ingat po. Thank you po. At po mula. Good morning. See you, Pa si Brother Melvin. Maulang umaga po. Brother Johnny, gising ka mo. Mother Melvin. O yun, Brother Melvin. Morning Hello, Kuya. Hello, Marita. Brother Melvin, may lambing ako sa iyo, ah. Hindi, maulan pa rin dito. Hindi pa nakabasa, pero hindi na ako mamaya. Salamat. Morning po. Hey, Monching. Good morning. Sabi ni Michael. Good morning po. Alta. Melvin. Good morning po. Ingat po kayo. Ingat po. Pastor Jerry. Maulan na umaga mga kapatid. Ingat tayo po. God bless po sa ating lahat. Kami palusan. Yes, pagdadrive. Brother Johnny, na gising na. Si Mother Melvin. Ano ba nagigising ito yung dalawa? Absent yata si Brother John eh. Wala, hindi natin nakita. Baka... Nagasani. Morning, walang pasok. Good morning. Labang pasok. Wala, may bagyo. Ay, libre sa hatid. Pagka lang pasok, sigurado wala na ulan mamaya. Morning. Sani. Oo nga, minto ngayon lang sa amin eh. Walang ulan. Walang pasok eh. Ganun talaga. Pag may pasok, umulan. Baligtad ang buhay. Oo nga po. Sige po, bye-bye po. Sige po mga kapatid, salamat sa pagkisa. At si Brother Ed matutulog pa yan. Hindi to pa lang. Facebook po. Happy God First Morning. Ingat po kayo Happy God dyan. First Morning sa inyo dyan sa Facebook. Facebook, sa YouTube. Bye-bye po. Ingat po kayo. Tulog yata si Garen. Sige po, shutdown na tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po mga kapatid. Bye-bye. Bye.